Pwede flash mo ang mukha mo sa inodoro. Gagat! Tsaka kita! Pero maayos din yan, pare. Kung mag-alala. Pare. In a career spanning more than 50 years, his was unparalleled. Hindi matatawaran ng talento, kaya naman mahal at nire-respeto. Nakakahawa ka, ha? Bulakenyo ka, no? Kalumpit. Oo, kalumpit. Kasi naman, laging ginagalingan. tayo mag-ingat sa ahas na yan. Anong mangyari ka mo? Kaya for my birthday special here on the Snooki Serna channel, kasama ko ang ka-birthday ko, my Kuya Dick. Ibang-iba ang mundong ito sa mundo natin, ina. Because nobody truly does it better than Roderick Paulate. Anong tanong? Nung umalis ka ba, nagtanong ako kung saan ka pupunta? Nung dumating ka, nagtanong ako bakit ka dumating? Roderick Paulate. Wow naman! Ang sarap naman nun. Simula pa lang, Cooks. Naku, nag-enjoy na ako sa sinabi mo. Kuya Dick, ito, you are looking so good. Ay, thank you! Yes, naiinis ako. Thank you, Parang Lord. hindi nagbabago ang aura mo. Hindi kaya yung Kuya Dick. mata mo lang hindi nagbabago. Kuya Dick, ito, you were a child star, but you were a few years ahead of me as a child actor. Sino-sino ba yung mga nakasabayan mo nung time Actually, na yun? kung sasabihin ko talagang nakasabayan ko, nauna lang ako ng one movie ahead kay Gina Alahan. Ate Gina, si Direk Gina. Kasi ang nangyari noon, gumawa ako ng pelikula muna as the young Fernando Po Jr. way back in 19-something, no? Yon, ginawa ko yon. Then after that, nag-audition ako. Kasi nung araw kasi, naabutan ko yung sistema na hindi ka pwedeng basta na lang gumawa ka ng pelikula, yung susunod, ikaw na naman. Hindi eh. May pagka-Hollywood tayo noon, sumasabay pa tayo doon. Nag-audition. Audition for a certain role. Nag-audition ako out of 2,000 kids. Oh my goodness. Isa doon was Gina Alahan. So second movie. I was Second rejected, film. Cooks, ha? Why daw, Kuya Too Dick? small. Totoo yun. Ang nakalagay dun sa papel, too small, kasi ang sister ko, si Gina Alahan. Ang unang natanggap sa pelikulang yon si Gina eh. Tapos hinahanap nila yung bata. Ito ba yung Kaibigan kong FPJ? Santo Niño. Tapos na. Tapos na nga, pero it was your Matimbangan dugo first. sa tubig. Yun, Kuya Dick, handpicked ka doon. Oo, kinuha ng director. Ang galing, ano. Tapos itong second, you had to audition. Sa LBN. Kasama si Sinabi Ate ko talaga Gina. yung studio, okay. Oo, LBN Studios. LBN, Na yeah. Aling Miling, Aling Yes, Toren. Leia Productions. Paano yung feeling, Kuya Dick, na nakasama mo sa trabaho yung si FPJ, The King? Honestly, wala. Wala akong feeling. I love it. Kasi 4 years old lang ako. Malay ko naman superstar siya. Diba? Diba? Real talk lang naman. Siguro talagang tinadhana na rin, ano? Kahit hindi pinlanong mag-artista. Tinadhana kasi ako yung batang may sumabog, hindi natakot. Yung bang umacting. Talaga? Huwag po yung ganyan umacting. Talaga ba? Kuya Maarte Dick, na. Kuya Dick, maarte ka na ng bata. Sabi kasi, yaka, sasabog dito ha, ganito. So, nung araw, hindi ba, ang pagsabog medyo mas parang totoo. Kesa ngayon, iba Correct. na, natitimpla na, di ba? Tama. Nagsasabogan dyan, tapos takbo ko itong bata. Takbo, iyak. Bang! So, tumatakbo ko doon. Nagkahiwalay kami magkapatid kasi story yun ng magkapatid. Fernando Po Jr. and Andy Po. Magkapatid yun. Pero Kuya, bakit ka nag-artista? Ba't mo pinursu? Gusto ko talaga sana maging ramp model. Kaya lang, joke. Actually, ako din. Joke. Hindi ba't ako nag-artista? Hindi, bakit nga Hindi ba? na. Alam mo, parang ako, kung titignan mo yung buhay natin, ewan ko kung pareho tayo, Kuksa, pero alam mo yung pagdilat mong gano'n, o lumaki ka, nasa showbiz ka na. Basta ang alam ko lang, yung pag-arting ginagawa ko, part yun sa bahay. Nung tinapat na sa camera, ando doon na kasi may audition, di ba? Ang nag-audition sa Leia for mga kaibigan ko sa team ninyo, si Tita Glo, Loy Romero, yung mga Luis Pero Gonzalez. hindi ka na-intimidate. Hindi ako natakot Walang sa ganong camera kasi factor, yung no? feeling ko, sanay ako sa bahay at bisita na nanonood pag Correct. pag Nagpe-perform nagdadrama ako, ka. nagpa-perform. Kuya Dick, naalala mo pa yung performance mo? Si Bella Flores, Tita Bella. Oh my goodness. Ang dating noon, kapag may bata, kailangan dumaan kay Tita Bella eh. Kasi Tita Bella nananakot, di ba? Oo. Si Gina natanggap na. Yung pitong yun, nasa screen test, nasa studio mismo. Tapos lahat tinakot niya, lahat natakot. Pero ikaw, Ako, it said na matakot, nung hahampasin na niya si Gina,
hinawakan ko yung kamay. Sabi ko, wag po, maawa po kayo Na-imagine ko, ang galing sa ate ko. Ay, na-imagine ko ang young Roderick Paulate, no? Oh, Nagtayuan Kuya Dick, lahat alam sila, mo, Tita fan Glo, ako. nagpalakpakan. It all was well worth it because in 1968, you won Manila Film Festival Best Child Actor for Kasalanan Kaya. FAMAS, nanalo rin po, si Sir Roderick Paulate, Yes, sir. Mga Anghel na Walang Langit. Kuya Dick, ito, how did you feel about getting those awards? Ewan ko po. Siguro I was happy during that time. Alam mo yun yung parang in a very, at a very young age, you were recognized. Pero alam mo hindi nag-i-stay. Kasi dahil sa kabataan mo na nakukuha mo yun. Basta, good job. Parang yung yakapin ka lang ng nanay mo, okay na. Siguro parang kakaiba kasi yung nakita nilang parang 6 years old halimbawa, isang bata doing a death scene with the Lolita Rodriguez. Di ba may oxygen something na parang 10. Colombo, 10? Suppose gumanon si Tita Lolita. Naalala ko noon na kinukwento sa akin na mamatay ka dito, tapos yung tatay mo wala kasi artista, hindi nakarating, nagsushooting. Tapos ang kaharap mo si Tita. So mamatay. She taught me what to think during that time. So, ano po ba yung mamatay? Hinawakan niya ako sa chest. Tapos pinipress niya, anak, salita ka. Wala pa ba si Daddy? Tapos sabi ko, nahihirapan na po ako. Anak, yun ang gagawin mo. Ay, Nakuha mo? Ang galing niya, di ang ba? galing din naman mentorship Ang nito galing si... niya. Tapos yung iba naman na awards, parang natutuwa ka kasi pagdating mo sa set, di ba? Pinapalakpakan ka, child actor yan, tsaka kumakabit doon. Oh, galingan nyo, kahit bata yan. Kasama niyo si Roderick. Oh, di ba, niloloko nila kahit yung mga veteran actor na. Ninervous ako, kasama kita. Yung mga ganun. So, kung di po. Pero nakakatuwa. Pero hindi talaga, Cooks, maniwala ka, hindi talaga pumasok sa isip ko yung awards. Parang mas nabuhay ako sa pag-iisip na sabi ng nanay ko, lagi mong gagalingan. Basta may binigay na galingan mo na lang, anak. May mga nawala sa childhood ko. Doon mo na lang na-realize. Oo, na kulang pa yung, siguro yung laro ko, kulang pa. Parang feeling ko, ang naalala kong laro, laging sa set, tapos sa loob ng bahay. Parang hindi ako pwedeng lumabas ng bakod. Kuya Dick talaga, ikaw yung isa sa mga child actors na feeling ko nag-adjust very well. Seamlessly from child actor to teenager. Kasi, di ba meron tayong tinatawag na awkward stage? Na pag sinabi noon na kapag nagsa-13 ka na, years old, 14, hindi na alam ng producer kung ano ang ibibigay na role sa'yo. Hindi ako nagpapatawad pag sinabi ko to, huwag kang tatawa, ha? I'll try. Hindi, kasi di ba alam naman ng lahat na mestizo ko, di ba? So, mas mahirap. Tapos, bata pa lang, may tumatawa ako na rin. Ba't ako? Oh, hindi. Di ba? Tsaka nung unang pasok ko pa lang sa pelikula, 5'10 na ako agad. Di ba? Ang Correct. skin, di ba? Flawless. Kasi iniisip ko na parang ang hirap, di ba? Parang paano nangyari na hindi ako nagkaroon ng awkward stage? Okay, this is the explanation. Ang explanation, ewan ko ba na timing ng Panginoon na siguro yung habang tumatanda akong gano'n, nagbibinata ako, may mga projects na tumatama. Oo. Oo nga. Diba? Correct. Una, child actor. O, uso yung mga mistiso ng bata. Eh, di wala na ako dyan, di ba? So, atras na muna tayo. Eh, realistic naman tayo. Alam mo, paglaban tayo, eh, talaga namang alam mo, Italiano lang tayo. So, anyway, pero nung ginawa yun, di ba? Kailangan ng hindi maputi. O di nagkaroon naman ako ng pelikula. Tapos nung nagti-teenager na ako, di ba? Parang hindi naman ako gwapito. Di ba? Hindi naman ako panlaban. Hindi, sa totoo lang. Pero kailangan ng mukhang ito sa alkitrang dugo. I was 15 years old. Palakpakan naman po tayo. At gumagawa ng isang nobela. Di ba? I was chosen na gawin ko itong pelikulang ito. At win-workshop kami lahat dahil nga itong nobela eh. Kuya Dick, you won the Asian Television Awards. 1996. Actually, it was the first Asian TV festival held in Singapore. Wow, Kuya Dick. Not once, But twice. but twice. Natawa For ko. the Best Actor Award. Yes. Lead actor. Lead actor. Yes. Kuya Dick, for what particular movies Okay. was that? Yung una ko, Abo, nanay ko si Caridad Sanchez, may anak ako doon, 2.
tapos ipinakikita lang kung ano ang buhay ng isang Ita na leader sa tribo at abo nga, kasi katatapos lang ng lahat. Yung isa, kaya siguro lang ang sabi nila, nakita lang siguro ng mga judges na siya yung sa abo. Okay? So parang sinasabi nila na, kasi noong nanalo ko sa 1996, maakte ako doon na hindi binibenta ang lahi. Kung kinakailangan mamatay para sa tribong ito. Yun ang dialogue ko. Tapos black ako. Mahalaga ang dignidad, Paido. Naiintindihan mo ba ako? Ang mga salinlahi na yun ay kaluluwa ng ating lahi. At ang kaluluwa ay hindi binibenta. Ayoko matulad tayo sa mga kalahi natin. Tapos, the winner is Roderick Paulate. Tumayo ko. Pagtayo ko, nakita nila ako. Sabi ang reaksyon, ha? Akala nila totoo akong black. Kaya nung hindi ko makakalimutan, unforgettable experience yun. Bumaba pa ako ng papunta sa stage. Naka-standing ovation talaga yung mga taga ron sa Asian TV. Wristwatch. Tungkol naman yun sa relationship, ang naging boyfriend ko doon, na parang naging asa-asawa. During that time, I think it was too early talaga na maglabas ng ganun. Ang asawa ko si Tonton Gutierrez. Ganda. Tapos nanay ko si Perla Bautista. Si Ernest, si May, misis ko. Kung humingi ka ng tawad, sige. Pinatatawad na kita. Kung talagang wala nang relasyon ninyo, bakit hanggang dito sa pamamahay ko nakakapalik yung binabae niyan? Sa Singapore, hindi pwede yung ganun. So nagtaka sila bakit nanalo. Pero matutuwa ka. Kasi ang Asian TV Awards, malalaman mo lahat ang judging right after. May pamphlet ibibigay sa mga tao. Ipakikita ba't nanalo ito? Bakit nila ipinanalo? Gusto ko yun. They were not particular about, we are talking about the lead actor here. Yung acting. Yung acting niya ang inaano Correct, natin. correct. What makes a good actor? Honestly ang hirap talaga sagutin yan. Parang iba-iba kasi yung dating iba yung dating ng pagiging magaling na artista mo, Cooks. Iba rin yung sa akin. So mahirap i-define. Why? Because kung alam mo na, Very intelligent. di ba? Kung alam mo naman talaga what makes a good actor, di parang wala ka ng room for improvement. Ikaw, you give it your all. Paano naman kung yung ka-eksena mo, pepetiks lang? Hindi kasi ako yung tipo na parang sisitahin ko kaagad. Parang hindi eh. Ang lagi ko iniisip, pero aaminin ko gusto ko maging totoo sa'yo, Cooks. Umiinit yung ulo ko sa loob ko. Kasi parang I give so much respect for this craft. I prepare for this kahit papano, hindi ba inaalam ko. Tapos wag mong wag mong gawing biro ito. Ngayon, o kaya wag kang umarte ng hindi tama. Pag nafe-feel ko kasing ganun siya, hindi ako papaapekto. Kasi ang feeling ko na naman, ikaw yun eh. Di ba? It's Ikaw on yan. you. Yeah. Hindi mo mahal ang trabaho mo, hindi mo mahal ang binigay sa iyo ng Diyos. Nung wala ka pang pangalan, you've been praying for this. Tapos ngayong binigay na sa iyo ng Diyos, nagpapabaya ka. Choice mo yan. Correct. So ang nagpabaya, ikaw. Top 5 to 10 performances. Of course, si Tita Lolita Rodriguez, mga confrontations niya, yung confrontations niya with Tito Eddie. Pag naalala ko yun, kaya ang galing, hindi naman sa pag-aaral, ang galing-galing ko sa pelikula noon, bata ako Kasi nahahatak ka rin. Kasi bawat bigay ni dialogue ni Tita Lolita, parang Ramdam na ramdam mo. nanay na nanay ko siya. Tagos ng dugo. Ate V. V. Tapos, ina ka ng anak mo, di ba? Si Nora Honor at saka si Tita Lolita yes. na naman. Yung eksenang ganun. Yung eksena ni Maricel and Snooki, ano yun? Ginagawa mo lahat sa akin. Yung sampalan sila doon. Ang dami. Si dami, Hilda Coronel sa Insang. Hindi ko na masabi mga pelikula. Para akong game show na nararatal ako. Di ba? Si Anita Linda, di ba? Kuya Dick, nalala ko noon, may interview si Kuya Tito Dolphy. Tapos I remember he told people that ang tingin niya susunod sa kanya, ikaw. At siguro kasi ginawa ko yung John and Marcia sa probinsya. To tell you honestly, it was Dad, Tito Dolphy, ang nagsabi sa akin na, alam mo, kulang na ng komedyante ngayon. Si
na kailangan pasukin mo na, mag-concentrate ka na all the way. Sabi niya, mag-comedy ka na. Na-prove mo na yung pagiging dramatic actor mo nung bata ka. Ngayon, kailangan natin dahil iilan na lang tayo. Si Dad yun, si Dolphy yun, nagsabi sa akin. That's when I-encourage akong gumawa ng mga comedy noon. You've done a lot of yung mga gay roles. Yes. Box office superstar ka. Naku, thank you. Ano, how do you feel about that? Siyempre grateful at imposible naman, kaplastika naman sabihin natin na hindi ako feeling proud, di ba? Yung proud na, yung proud ka dahil kumita yung pelikula mo. Exactly. Let's face it, si Mother Lily, di ba, sasabihin naman sa'yo yung totoo. Totoo. Kita-kita yung movie mo. Galing-galing mo. Galingan mo dito kasi yung last mo, ito lang, may sasabihin naman sa'yo. Di ba? Pero doon siya, naka-back up siya. Siyempre, feel good. Ang sarap ng gustuhin. The feeling of being wanted, hindi ba? Exactly. Minsan, tamaan ka rin ng insecurity. Alam mo ba yun? Yung parang, kasi masyado ka nang napupuri, tapos, ang kalaban mo, aminin mo, Cooks, ang kalaban natin, sarili natin. Parang, you have to be better in this field, di ba? Kailangan mas magaling ka dito. Kasi mas masarap to compete with yourself, hindi ba? Basta dito ka, ang kalaban mo yung sarili mo. Kailangan laging mas mabuti, mas maganda yung performance mo ngayon kaysa last mo. Sabi nga nila, you not be a star forever. Right. Di ba? So, kailangan alagaan mo talaga yun. You've done nga yung mga, iconic gay roles sa, bigyan mo kami sample. Halimbawa, yung nagawa ko yung sa Balat TV, halimbawa, yung isang box galing Japan. Actually, marami ako nito Di ba? Isang box galing Japan. Hindi bagay, no? Actually, marami akong lipstick Sa box, galing Japan. Japayuki kayo? Hindi gaga. Isang box galing Japan. Japan yung hindi gaga. Diba? Yun, ginawa ko yun doon. Ikaw ang nagpauso noon, Kuya Dick. Yung sa kay Soxy Topacio. Magaling din si Soxy. Yun, nakasama ko sa PETA yun. Yung eksenang sinabi ko sa kanya, Sox, gawin natin ganito. So, nagpakurot ako kay Tita Elizabeth. Beth, Oropesa. Galing din. Wala lang, konting collaboration na. Pakisabi kay Tita Beth, nakurutin ako ng matagal, diin, para yung acting ko rin yung, aray! Itay! Yung ganon. Hindi ba? Ang sakit! Itay! Ang sakit! Aray! Aray! Itay! Ang sakit! Ba't ako iniwan, Itay? Ang sakit! Napag-usapan namin ni Direk Soxy yun Direk, yun ang sasabihin ko na may mga tao diyang nakaupo. Di ba? Siyempre, napahiya ako dahil kinurot ako dahil may patay ito sa katingin ako sa mga lalaki. Di ba? So kaya yung pagharap ko doon sa mga tao, Antay, ang sakit! Ang sakit, Itay! Actually, may dadagdag pa ako doon. Kaya lang nagtumatawa na si Gina. Yes. Yeah. Pero may dudugtong ako doon Gusto ko sabihin aray, ang sakit! Ang hapdi! Kasi nga kinurot ako Ang lalim! Kaya ganun ako. Wala na, tumawa na si Soxy. Ano ba? Alas stress na. Mga ganun. Ano pa ba yung mga, Daddy! Lalo mo sa may vapor. Di ba? Yun, yung tumatalon ako doon. Tumatakbo ko noon. Marami pa yun Mga too many to mention. Meron yun. Di ba ginamit ko yun? Kasi ang feeling ko, uso si Lea Salonga nung araw, di ba? Nag-Miss Saigon siya. May eksena doon na para wag ako mapatay, nag-camouflage ako. So naghapon-haponesa ako. Yung entrance ko na naman, hello, watashi wa! Gumagano ako. Mula sa Saudi Arabia, lalabas muna ang anak ninyong prinsesa upang magsabog ng kaligayahan sa bayang nagtatampisaw sa kalungkutan at bigati. Babaye! Parang kumukuha ako din sa pangyayari. Commander Gringa. Katatapos yan ng kudeta nun.
Dinidikit ko doon, tapos kinakausap ko. Kaya sa akin, nami-miss ko nga yung mga director kong yun. Kasi napupunta sila sa bahay, naabot kami na alas 3, collaboration, nasa kwarto ko, nag-uusap kami. Yung parang director siya sa ganito, tapos ito yung interpretation niya sa movie, tapos ako naman, ito naman interpretation ko, direct pagsamahin natin ideas natin. Gaga? Hoy! Kumukhang bangkay ako. Ikaw naman mukha kang nana. Umuwi ka, di-flash mo ang mukha mo sa inodoro. Gaga? Tsaka ka? Tapos yung dialogue, I'm given the right. Of course, I have to ask permission also. Ayoko naman yung dahil bida ka, bida-bidahan ka dito. So, suggest ako na, direct, yung dito, gawin natin ganito. Kunyari, yung sa Commander Ginga, yung nag-exercise, kumbaga nagdi-drill kami ni Richard Gomez, parang gano'n. Direct, cool natin yung reaction kung gano'n sa kanya. Na kunyari, lalaki, na biglang, Dapat tayo mag-ingat sa ahas na yan. Ano man mangyari, Kambo, lagi ako nandito sa tabi mo. Totoo? Totoo? Oh? Salamat. parang gano'n. Sabi niya, sige, kukunan ko yan. Nino-note yun ni Mike Relon. Ano pa? Tsaka yung lakad ko dito, yung una, gaganon, gano'n. Pero pagtalikod ng mga sundalo, gumaganon ako. Ito ang tignan ninyong magmarcha. Itong tamang pagmamarcha. March time! March! Forward! March! Column right! March! Pag pinanood mo sa sine, iba talaga eh. Ewan ko, lahat ng mga nakapanood doon, nagpapasalamat ako sa kanila kasi lalong nasarapan akong gumawa pa ng comedy noon. Kasi maririnig mo yung mga nung panahon ng 80s and 90s, nagpapadyakan sa sinihan eh. Kuya Dick, isa na ako sa pumapadyak sa kakatawa. Yung talagang mamimili ka sa kakatawa sa'yo. At siguro I'm very, very blessed also Yes, totoo naman. na alagaan at nakatrabaho ko yung mga You talaga were the best. Yeah, aling Eddie Romero, Ishmael Bernal, Mario de los Reyes, Celso Ad Castillo. Alam mo yung dumaan ka naman sa kanila kaya fulfilled naman ako. Ako dito, flash a movie. Kasalanan kaya? Andiyan na naman, ang mahal ko. Hinahangaan ko Lolita Rodriguez sa drama, Eddie Rodriguez at Marlene Dodel. Pero gusto ko na isama na dyan ko nakasama si V. Magkapatid kami dyan. Ay, ang saya niyan. Masaya ako dyan. Ang nakalagay dyan si Amardo de Guzman, hindi ba? Yan ang direktor namin. Pero ang katuwang niya sa nagdidirect niyan, si Kuya Ran. Si Mr. Fernando po Jr. Ang alaala ko dyan, na-introduce dyan si Lorna Tolentino. Kaya siya nasama dyan kasi siya ang nanalong Divina Gracia. Search for Divina Gracia. May search kasi noon na sinong gaganap na Batang Susan Roses. So siya ang gumanap na Batang Susan. Siya yung nakuha. So sinama siya dun sa mga bata. Yan masasabi ko with pride. Ang sarap pag sinasabi kong nagawa ko ang Alkitrang Dugo. That was produced by Nora. Ang hirap ng pelikulang yan. Diyan nagsimula ang trauma ko sa tubig. Takot akong sumakay ng bangka dahil sa pelikulang yan. Pero alam mo yung pinagmamalaki ko yung pelikulang Alkitrang Dugo. Ang acting coach namin, kita mo hindi pa director, was Mario de los Reyes. Alam mo may kanya-kanya kaming characters dyan. So that time I was given the character of a tiger. So all throughout, yun ang motivation ko yung tiger. Yung okay naman siya, maamo naman siya, pero territorial. Alam mo yun? High school circa 65. Parang dyan ko naging friend si Charo Santos. Parang kaibigan lang siya, nag-uusap kaming dalawa. Tapos there was a time, I don't know if she remembers it, na kinonsult niya ako sa isang eksena na meron siyang soliloquy, meron siyang monologue na salita ng isang teacher. Nag-consult siya and I was able, doon kami naging parang friends. And dyan sa pelikulang yan, una ko nakitang umiyak si Kuya Mario de los Reyes. Pagod na and ang gulo namin kasi. Mga bata kasi talaga. So, alam mo yung classroom. Diba first gay role mo ito? First gay role, pero first din niya. First directorial job ni Kuya Mar. Alam mo yung nasa classroom ang eksena, tapos 300 kami plus extras pa kasama pa doon, mga beat players. Tapos kami mismo mga artista nagkukwentuhan yung, Ang ingay nga. tapos, quiet na, magre-rehearse na tayo. Parang classroom na talaga. Yun na yung nagalit siyang hinampas. Ano pa?
pagod na ako yun. Tapos yung salita siya, hindi madali ito. Charot! Hindi, naalala ko yun. Memorable, alam mo ba't memorable? Unang-una, independent producer yan. So ginawa ko yan kasi maraming tumulong sa akin. So, solo movie yan na Charot. Pero si Vilma, di ba, doon pa rin na alam mong busy siya. Ano ba maganda pangalan? Supsupera. Ang pangit mong pangalan binibigyan mo sa akin eh. Ikaw naman. Charot lang yun. Yun, maganda yun. Alin? Yung huli mo sinabi. Charot? Yun! Ayun! Charot. What a beautiful name. I think nung ginagawa ko yan, ang mga ginagawa niya, yung mga Baby China, yung mga Broken Marriage, yung mga ganyan. Ay, oo nga, ano? Biro mo para bigyan ka ng time. Kabisiyan, yes. Di ba? Bigyan ka ng time ni V. Love ka talaga ni Ate. Kaibigan siguro. You know, that's what you call friendship talaga. At si V naman kasi, basta makakatulong sa career ng kasamahan niya, gagawin niya. Idol. Siyempre, si Dad, Dolphy, nag-iisa. Maraming nagtataka, alam mo. Minsan pag tinatanong nila ako about Tito Dolph, parang, di ba pag inisip mo ako, pag inisip mo komedyante, so people expect na kapag kausap nila ako, patawa ko ng patawa. Pero hindi nila alam na pag nagkakasama kami ni Dad o ni Tito Dolph, hindi kami nagpapatawa. We talk about life. Seryosong usapan. Seryosong usapan. Kaya nga may kasabihan sa showbiz na masarap daw magdrama ang isang komedyante. Isa dyan, si Tito Dolphy. Pag pinagdrama mo si Tito Dolphy, talaga maiiyak ka. Siguro na conscious lang ako or nagkaroon ako ng dilema ba ang tawag doon, na during that time, I was a member of the UP Student Council. Okay, so medyo na-focus naman ako sa studentry, pagsisilbi sa mga estudyante. Unang tumawag sa akin was Ito Douglas Quijano. So, nung kay Douglas, sabi ko, Dogs, na ano ko, parang, kung mapapansin nyo po, kung mapapanood nyo, ang inday-inday sa balita, may bigote po ako. Ayaw kong pumayag na tanggalin, alisin. Hoy! Kung mukhang puwet ako, ikaw naman ang utot ko! Puwet! Mother! Calling quick! So, sabi ko, Dogs, kasi parang ano na ako, kakapasok ko pa lang ng eleksyon ng UP Student Council. Sabi ko, tapos, paano to? Tapos gagawa ko ng ganyan, baka gawin akong katatawanan ng mga estudyante. Right. Dilema yun eh, Right. ang hirap. So kaya lang, noong kakaano yan, na nagnono na ako doon, parang hirap, doon na kinausap na ako ni Charo. Sabi niya, I hope she remembers also na siya nagsabi sa akin na, Dick, hindi ako mapapahiya if you do this film. Kasi during that time, still remember, sila Charo yung line producer ng Regal, di ba? Si Regal. Tsaka si Malu, Malu, di ba? Malu Santos. AP, sila Olive, Lamasan, Direct Olive, yan. So, siya yung nagsabi na, Dick, gawin mo to. Maganda talaga to, bagay sa'yo, and people will love you. Nanalo ka. Good, Best Yeah. Supporting Actor. Thank God, nanalo sa Metro Manila Film Festival. Bakit mo pinipilit ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo? Ayaw mo ba sa akin? Let me entertain you! Phenomenal. I still remember, may girlfriend ako that time. Nagtakip ako, kaming dalawa. Nakaupo kami sa hagdan ng quad sa Makati. Biro mo, inisip na namin na sa Makati na tayo manood. Para konti lang ang manood, diba? Yung maliit lang yung theater. But you were wrong. Pero, we were Puno-puno. wrong. Na talagang, tapos buti nakita kami ng takilyera. Sabi ko, pwede pa ba? Sir, sabi ko, pwede na. Kaya lang, wala na upuan. Sabi niya, magsasara na kami ng ano. Kanon? Oo, sabi ko, kailangan panood. Sunod kami. Andiyan, nakaupo kami dalawa. Napapalakpakan yung tao. Nagaganyan. Di ba? Yung kulang na lang, masipa ako dito sa tabi ko. Pero alam mo yung puso mo na, Lord, salamat po, Panginoon. Salamat.
Anong gusto mong kwento ko dyan? Madami kasi yung nangyari dyan. Hindi, unang-una, nagpapasalamat ako kasi yan ang first directorial na-direct ako ni Eric Mati eh. Diyan kami nagkasundo ni Direk Eric eh. Ang approach dyan ni Eric Mati, sinabi niya, kasi marami daw mga pelikula na kapag horror, dinadaan sa smoke, dinadaan sa mga, kung ano mga effects. Correct. Ang gusto niyang attack dito, sabi niya, Dick, ang gusto ko attack dito yung Italian style na. Scream fest talaga. Yung nakakatakot, paano nararanasan ng totoong tao yung takot na nag-iisa ka. Sabi niya, bakit? Pag natatakot ka ba sa kwarto, may usok bang lumalabas? Wala naman. So more yung feeling. Kung tama ako, I think yan yung first movie namin ni Marian na hindi kami todo nag-comedy. Di ba? Timpla lang. Timpla lang sa simula, konting patawa, konting tingin para tumawa ang tao. And effectively naman, nagawa naman namin, di ba? Mga tao tumatawa. Kaya lang, na natutuwa ako first dahil kasama ko siya at nabigyan namin ng buhay yung pelikula na magkapatid na nagkasamaan ng loob. Ano ba kasing ginawa mo? Kuya, naglinis lang naman ako. Susi, tanga ka ba talaga? Kung makataka na po kasi, kuya. Anong gusto mo sabihin ko? Kuya, May sarili siyang mundo, may sarili siyang routine. Pag ginalo mo yun, magugulo siya, magpapanik siya. Kuya Dick, meron tayong pick a name. Vice ganda. Ito, si comedian. Hindi ko siya naka-work pa eh. Mahusay siya, especially sa mga impromptu na hosting. And of course, alam naman natin yun. Siya ngayon yung comedy, di ba? Ito rin, Maricel Soriano. Di ba? Kaibigan din. And alam mo yung magkita o hindi. Alam mo yung... The friendship will always be there. At saka ang maganda kay Maria kasi, sa amin dalawa, yung pwede ko talaga siyang sitahin. Nagsisitahan kami. Huwag lang niyang pipintasan yung ilong ko. Kasi pati ilong ng ilong pinakikialaman. Mother Lily Monteverde, alam mo, love ko to si Mother. It is right to say na yung pinaka-peak at saka yung laman, di ba? Hindi pwedeng walang Mother Lily. Pero masasabi kong si Mother Lily malaki ang kontribusyon sa karir ko bilang komedyante at bilang artista, at hindi lang sa akin, sa buong industriya. Si Rick Astley, kaka-text lang niya kahapon. Can I be honest? We're not in speaking terms. Ayun na. Yeah. Kasi maraming, hindi niya sinabi sa akin na, hindi, mabuti na yung alam ng tao. Pagkakala nila, paborito ko siya. Si Rick Astley, nung nakausap ko yung backstage, nakakatawa, very humble po. Nagulat ka eh. Di ba alam nakapag-usap kami? Hindi ka ba naniwalang kakausapin niya ako? Hinanap niya ako, sa totoo lang. Kala niyo ha? Na-write up yun. In fact, merong isang article na hindi naman napag-usapan dito. Hindi siya masyadong masayaw. Ako gumawa lang mo. Invento ka lang yun. Yung ganon. Yung mga... Hindi yun kay Rick Astley. Pag nakita mo siya kumakanta, gumaganon lang siya. Ganon lang siya. Words to ponder from Ephesians chapter 6 verse 16. Take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Amen. Anong gusto mong message sa mga nanonood sa atin? Gusto ko po magpasalamat sa inyong lahat. I think I'm very grateful kasi mahirap magstay sa ganitong business eh. Alam niyo po, hindi po lahat nakakatagal ng ganito katagal. At hindi po mangyayari ito without your support. Salamat for the support at salamat din po sa mga kaedad ko, tsaka yung kaira ko, yung pinapasa nyo sa mga bata na, kasi may mga nagsasabi sa akin, even nasa abroad na sila, pinapalabas pa rin daw nila sa mga anak nila yung mga ginagawa kong pelikula. I'm really grateful po, from the bottom of my heart, maraming salamat. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako magtatagal ng ganito sa show business. Dick, thank you very much for gracing our munting channel. Salamat, Cooks. Thank you. Sabi ko naman sa'yo, basta ikaw anytime eh. Guys, you know the drill. If you like this episode namin ni Kuya Dick, please po, friends, paki-like, share, and then sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe to our channel, and please don't skip the ads. Thank you. Also, I would like to thank our sponsors, Lucy Botanico for my haircut.
Hair Shop Salon, maraming salamat sa iyo, sis. Jill Stewart for my eyewear. Wow. Of course po, si Lea Bernardo of Bernardo's Golds and Diamonds for my jewelry. Apostol Dental Clinic for my smile. And then, Kuya Dick, of course, ang aking FG family for my skincare. Maraming salamat po sa inyong lahat. I would like to thank Aba Cafe. Nakailang beses na po kaming nag-show dito, Kuya Dick, sa nag-vlog. At sila'y walang sawang nagbibigay ng suporta sa kanila. So, Saka, dito lang, ako kasi isang kape lang ako eh. Pero dito, nakatatlo huyo ko sa sarap. Kaya babalik ako dito. Especially, I like the name, Aba Cafe. Aba Cafe, Aba Father. Kuya Dick, alam mo ba, meron akong favorite na sinasabi sa ating mga kaibigan. Whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Bye! Hope to see you soon. Thank you. Ayan, sa editing na lang.